Pakinggan natin tong isa. Sumukol sa CIDG si dating Senador Kadugtong Bong neto Revilla yun eh. Di ba? matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At saksi live si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa labas nito nga Crime Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame sa Quezon City kung saan nandito nga si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas ng 3rd Division Sandigan Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin. Ba't kasi ganun, no? Kung mayaman na mayaman ka na, no? Then, you have the power, you have the wealth. Kung kunyari hindi ka mangungulimbat and then you have the tas mayaman ka na, tapos hindi ka pa naman ganun katanda, no? Kung kunyari mga 50, 55, tapos may money ka tsaka anyways. At sino kaya sinisecure mo, no? Sinong gusto nilang i-secure yung buong pamilya, yung angkan, ganun? Ako hindi ko din talaga alam yung konsepto niyan. Hindi dahil, pero ako talaga, magkaiba, siguro kakaiba lang talaga ako. Hindi ko alam kung in a good way Kasi kagaya niyan, yung kapatid kong bunso, nag-iipon. Yung kapatid kong babae, nag-iipon. Yung kapatid namin panganay, nag-iipon. Ako hindi talaga ako mahilig mag-ipon. Una, wala kami iipunin. Ma'am Christy Jam, MG. Oy, long time. Pero talaga hindi ang konsepto nung ano ko, yung kagaya niyan, kung ang sahod ko mga 300,000, 300, let's say 100K, no? Enough to survive para hanggang 1 year. Tapos pinag-iigig ko lang yung trabaho ko, enough for me to sustain for para to secure another contract. Tingnan mo. Maayos naman yung namin. Maayos kami. 'Di ba? May sasakyan. 'Di ba? May sasakyan kami. Oh. May bahay na komportable kami. Kaming 5 na nandito. Suportado ko yung dalawa kong anak na ayaw pumunta dito sa ngayon. Dahil di ba? Tapos okay naman kami. Nakakakain sa labas siguro once a week, 'di ba? Every weekend. Nag-e-enjoy na marunong kami mag-enjoy. 'Di ba? Gusto namin magaganda yung gamit. Kasi enough kung magtitipid ako para next year mas maganda yung mabibili ko, hindi ganun yung concept ko eh. Parang kung enough naman yung pera, maitatawid ko naman itong buwan na to. Ang problema, wala kaming credit card. Wala din kaming, in a way, hindi nga problema eh. Mas nakaganda pa eh. Wala kaming credit card, wala rin kaming savings. So pag, dapat walang emergency Pero, mabait sa akin talaga si sa taas eh. Oo, mabait. Kasi, pagka may malaking perang dumating, doon lang may emergency. Oo nga, sa totoo. Anyways, enough of that. Ang point ko lang, bakit? Kung ako nga hindi ko pinag-iisipan naniniwala ako na kung yung pag-aaral ang may pamana ko sa mga anak ko, tapos yung good looks ko, may pamana ko rin sa kanila, it's more than enough.
Yun yung punto ko. Doon ako tumutumbok eh. May big bike business ka na, Bibi. Hindi pa, sa ano pa? In 3 months time, pag ano ko, meron palang problema sa ano eh. Hindi naman problema. Ang nangyari, sa February pala, by the end of January yata, nagpe-prepare na sila for New Year. So ngayon, sobrang lamig doon, hindi sila ganong pumapasok muna. Tapos ang ano nila is in preparation for the Chinese New Year. Grabe, isang buwan yata nagpe-prepare. So from April dapat yung completion, Boss Tatu, naging May. Sa May, sana yumaman tayo sa May ha. Pag yumaman ako, bahala. Sasagasaan ko kayo ng yaman ko. Lahat ng pwede natin tulungan. Hindi, mahirap magsalita. Alam mo, Sir BB, talagang ganyan talaga ang ibang mga mayayaman. They have everything but still hindi sila kontento. You call that greedy people. Yun nga eh. No, madami talagang greeding ganyan eh. Para sa kanya at para sa Alam mo, no, let's say hindi siya nagnenok. Let's say hindi siya nagnenok, pero okay na, ang yaman mo na eh. Pero ano ka pa rin, na-issuehan ka ng ganyan. kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook live. Doon sumentro sa good looks, no? Alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin. At para sa akin. Para si Fernando po na, bigla ah. Napakasakit po para sa akin. Tandaan nyo to. Lintik lang ang walang ganti, Erap. Pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana si Magalong din. Magalong, sana magkaroon ka rin ng ganito ha, nasa kotse. No, pababa ka ng Baguio. Susurrender. Excited na kami, Magalong! Ha? Ano? Magandang gabi po. Alam nyo po, no? Parang wala nang due process dito sa sa bansang Pilipinas, no po? At bumababa po ako ng Baguio para ipakita na nagpapasukob po tayo sa pamahalaan ni PBBM.